Yung sabina po sa Congress, di ba? Pinaatin ka, pag hindi ka umatin, tsaka ka lang huhuli, tsaka ka lang iko-contempt at huling. Ganun. Hindi ka kasi sumusunod. Ito po, contempt of court, madali lang naman po sagutin yan. Actually, sinagot na po ni BP Sara, no? Sa marami na pong, ito, sunod-sunod. May dalawa siyang sagot na nakita ko sa yung natatanda natin. Ito po ang sinabi, no? NBI subpoena, yan. Ito po ang laman. The National Bureau of Investigation on Tuesday formally asked Vice President Sara Duterte to give her side to investigators by Friday in connection with her statement that she hired, an assassin to kill President Ferdinand R. Marcos Jr. under and by virtue of the authority vested in me by the Republic of etc. etc. Yan. So NBI Director Jaime Santiago, NBI Intelligence Service Director Glenn Recarte, sila po yung mga nakapirma. Bakit po binigyan ng subpoena? To shed light on the investigation for the alleged grave threats under 282 of Revised Penal Code and possible violation of Anti-Terrorism Act. Okay, ito po ay yung November 3 statement ni Duterte said she had already tapped an assassin to kill President Marcos. Ayan. Lisa Marcos and House Speaker. Okay, una, yan pong assassin na yan. Ito pa sinabi, no? The DOJ reiterates its stance that threats made by any public official regardless of their position will not be tolerated and must be addressed through appropriate legal channels. And there should be no room for interpretation when it comes to statements made by public officials. Their word must be interpreted in their plain and literal meaning to give paramount importance to their accountability as public servants. Okay. Hindi raw po pwedeng the action taken today strongly demonstrate. Yan. So, hindi na raw po pwedeng sabihin na joke-joke yan. Wala naman po nagsasabing joke. Okay, sa mga sagot ni BP Sara, yung salitang assassin, sinabi niya, hindi po ako, no? Hindi po, paano mo maipagtatanggol ang amo mo ba dong? Makinig ka, Maricel. Wag niyong tanggalin, Paano ko raw maipagtatanggol, Sana makinig ka at maintindihan mo sana. Hindi ako namumblema sa pakikinig, Yung pang-intindihan namumblema ako sa inyo. Una, sa mga sagot ni BP Sara, wala po siyang sinabing assassin. No? Pero bakit ini-insist ng press na may sinabi si BP Sara na assassin? Ikalawa, kaya po taken out of context kasi may pinagmulan. No? Meron pong pinagmulan yung sinabi niya na yun. Minus yung pinagmulan, kung hindi nyo po isasama yung pinagmulang statement, talagang maliligaw kayo na gustong-gusto pong gawin ng mga supporter ni BBM. No? Okay. So ano po yun? Ayon kay BP Sara, may mga pangyayari na tinatanong siya. Isa yung Romanov. Di ba? Meron tanong na ganun. Yung pertaining for yung assassination sa kanya. Actually, sinasagot niya yung tanong. No? Na yung katanungan na hindi ba siya parang yung sa security, di ba? Hindi ba siya nangangamba sa security niya? Pero to that, sabi ni BP Sara, tinanong na rin sa kanya yung Romanov. Sinabi niya yun ni First Lady, kung hindi ako nagkakamali sa interview kay Tunying. So, alam na ni BP Sara na may threat. Una nga nag-threat yung First Lady. Kung
pareho si BP Sara. Si BP Sara nagsabi na to, kung pareho po si BP Sara at saka yung pag-intindi na nakakarami sa sinabi ni First Lady sa interview kay Tunying. Pero dahil alam mo naman, kaya naman ng mga Duterte, Boss Pasuyo jacket si Sibilya, salamat. Si Sibilya. Mag-ano na lang po muna si ayun. Gaya Sibilya. Ayan. Ngayon, excuse me po. Yung po yung pinagmula nun, di ba? Marami na, 3 yata prior. Tapos, within sa context po, sinagot niya yun. Kasi may nagtanong sa kanyang security. Hindi ba siya nangangamba sa kanyang security? O kaya ang sagot niya po, yun na. Yung lumabas na sagot na okay na naman ako na dahil kung sakaling ipapagurgur nila ako, kaya po ganun eh. Hindi po out of the blue yan. No? Yan po ay galing sa press conference. May nagtanong po tungkol sa kanyang security. Sinagot niya yung security. Kung siya man ay magugurgur, ibinilin na niya. Ngayon, nilinaw niya pa yan. Nilinaw niya pa, di ba? So, ang sabi niya, huwag niyo nang pansinin si Maricel. Ang sabi niya, na sa isang press con na ngayon, nilinaw niya yan. Nag-concentrate na sila dun eh. Nag-concentrate na sila dun sa sinabi. Parang yung mga nagdaang press conference, kaya po mahirap magpatawag ng press conference, sa press lang si BP Sara eh. Kaya BP Sara at sino man po yung nangangalaga sa press people ni BP Sara, bakit po press lang po ang iniimbitan nyo? Mag-imbita po kayo dyan tuwing magpe-press conference. Kumuha po kayo ng 2 o 3 vlogger na nakatambay dyan sa labas ng veterans para hindi po misinterpretation. Sinasadya nitong mga media natin na may misinterpret lahat eh. Okay. Ngayon, ang sabi niya dito sa ano niya, may Marcos Playbook. Ano po yung Marcos Playbook? Ito po yun. They suppress and oppress opposition. Suppress, mahilig po yung patigilin ng mga opposition. Oppress, kinakawawa nila ang opposition. Tatay, ngayon naman yung anak. Same eh. Alam nyo, yung nagtataka rin ako sa atin eh. No? Masyado tayong talagang budol talaga. Pero may mga premonition na si Marcos, si BBM. Idol niya, tatay niya eh. Hindi niya nga kinukundi na yung pagmamartial. Ibig sabihin, idol niya yung tatay niya. Kung anong ginagawa ng tatay niya, idol mo eh. Di ba? E di, gusto mo rin yun. Gagawin mo rin yun. Kasi idolo mo nga eh. Parang si BP Sara. Kahit hindi niya inaamin na idolo niya tatay niya. Di ba? Same hulmahan sila ni Digong. Anyway, balik po tayo. Amik, always slanted ang balita ng mainstream media. Thank you very much, Amik. Sa 199 pounds. Okay, sa madaling salita, ang Marcos Playbook ayon kay BP Sara, they suppress, pinipigilan, and oppress, kinakawawa ang mga oposisyon. Nagkataon, bakit si Duterte lang? Duterte na lang po ngayon yung opposition. Hayaan nyo na siya kung hindi niya maunawaan yung sinabi natin na ito ay out of tanong kay BP Sara. No? Ulitin ko, yung sinabi niya, may nagtanong kasi, ikaw ba'y nangangamba sa security mo? Huwag po kayong mag-alala, ma'am. Kung ako po ay magugurgur nila, nagbili na po ako. Okay. Ang nililinaw lang ni BP Sara, hindi siya nagbilin
Hindi siya nag-hire ng assassin, wala mga mastermind, etc. Okay. Yan po, no? Playbook yan ng mga Marcos. I-suppress, pigilan ang mga oposisyon, i-oppress, kawawain. Ngayon, binanggit ni BP Sara yung si former, eto, suppressing and oppressing the opposition, including assassinating former senator and national hero, Benigno Ninoy Aquino Jr. Yan po yung pinagugutan ni BP Sara eh. No? Okay, remember they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition and then somebody was assassinated. Paulit-ulit siya riyan. At ang problema, nag-lead to sa EDSA Revolution. So is Marcos Jr. repeating the playbook of Marcos Sr.?